Isang magandang umaga sa ating lahat, sa mga ating mga kapatiran na naka-join ngayon at nanonood sa ating Facebook Live at sa ating Zoom. Salamat sa bawat isa sa atin, sa mga tayo'y naingatan at nagkaroon muli ng pagkakataon na maka-join sa gawain ito sa umagang ito. At muli, kayo ay dyan lang at patuloy tayo na nakatutok sa ating mga monitor sa umagang ito. Para sa ating pag-uumpisa, babasahin ko ang Psalms 19 verse 7 to 10 para sa ating Bible reading. Psalms 19:7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. And more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Para sa ating opening prayer, hinihiling ko po ang lahat na magsitayo at tayo manalangin para sa umagang ito. Let's pray. O aming Ama na sa langit, muli kami nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat kami inyong iningatan sa mga nagdaang mga araw. Bagamat nandyan pa rin, Panginoon, ang banta ng sakit na ito, pero kami, Panginoon, ay nagkakaroon ng tibay at pananampalataya na kami iyong iingatan at aalagaan. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng teknolohiya ay kami kakaroon pa rin ng pagkakataon na manambahan sa inyo, Panginoon. Hindi hadlang, Panginoon, ang mga nangyayari sa mundong ito upang kami hindi makapanambahan sa inyo. Salamat sa bawat isa, sa mga pag-iingat mo. Salamat sapagkat nandyan sila na nakakapakinig pa rin, Panginoon, na nanonood para sa mga gawain ito. At sa aming pagpapatuloy ng aming gawain ito, kayo, Panginoon, ay nasa amin at kami puspusan mo ng biyaya, Panginoon. Muli, Panginoon, kayo ang aming tinataas sa umagang ito, sa aming pagpapatuloy ng aming pananambahan. Ito ay aming lahat na dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Congregational singing, aking pong tinatawagan naman at ihatid sa atin, pangungunahan tayo ni Brother Jello.
Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning church, good morning MCBC. Ngayong umaga po ito, tayo po'y mag-aawitan. At para sa ating unang kanta, let's sing Glory to His Name. Down at the cross where my Savior died, down where from cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Second stanza. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Chorus now. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Let's sing the chorus again. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Come plunge in today and be made complete. Glory to His name. Chorus. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Chorus again. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. For our second song, let's sing Great is Thy Faithfulness. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Chorus. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Let's sing the second stanza. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their
thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own great presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 besides. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pag-aawitan. At ngayon naman ay para sa ating scripture reading ay pangungunahan tayo ni Brother Jojo Isla. Magsitayo po tayo para po sa scripture reading. Buksan po natin ang Biblia sa Genesis 43, 1-10. Lalong tumindi ang paggutom sa Kanaan. Nang maubos na ng pamilya ni Jacob ang pagkain binili sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak, "Bumili uli kayo kahit kaunting pagkain sa Ehipto." Sinabi ni Judah sa kanya, "Maigpit po ang bilin sa amin ng gobernador doon na huwag na kaming magpapakita sa kanya kung hindi namin kasama ang kapatid naming bunso. Kung pasasamahin ninyo siya sa bibili po kami ng pagkain doon. Kung hindi ninyo kayo tulutan, hindi po kami maaaring humarap sa gobernador." Sinabi ni Israel, "Bakit kasi sinabi ninyong mayroon pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahirapan ninyo sa nangyayaring ito." Nagpaliwanag sila, "Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung mayroon pa kaming ama at ibang kapatid. Sinagot po lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipilitin iharap sa amin sa kanya. Kaya sinabi ni Judah kay Israel, 'Ama, mamamatay tayo sa gutom. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami. Itataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi ko siya ay maibabalik ng buhay, ako ang buntunan ninyo na ng sisig. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Salamat sa salita ng Diyos."
Maraming salamat, Panginoon, sa mga natututunan namin mula sa makulay na buhay ni Joseph. And we know that today we will be hearing again another colorful part of the life of Joseph. Kaya dalangin ko, Panginoon, na gamitin mo ang aming pastor upang maibahagi sa amin ang panibagong yugto ng pagpapatuloy sa serye sa buhay ni Joseph. And I know we will learn a lot today through the preaching that we will be hearing from our pastor. Bigyan mo siya ng puso na nagniningning ang desire na maibahagi sa aming lahat ang bagay na mahalaga na malaman ng bawat isa sa amin sa pagpapatuloy ng aming pag-aaral ng iyong salita. Kaya, Panginoon, bigyan mo siya ng talino, ng pananalita na maunawaan ng bawat isa na narito ngayon sa sambahang ito mula sa MCBC family hanggang sa mga guests namin, mga kapatiran na nakikinig din at sumasabay at nagjo-join tuwing kami ay may worship service. Ganun din, Panginoon, dalangin ko na kami mga kapatiran ay hindi mapagod sa pandemic na ito at lagi naming maalala ang iyong binanggit sa pamamagitan ni Prophet Amos na walang bagay na nangyayari sa mundong ito, plagues and plague-like incidents na hindi ito dumadaan sa iyo, na lahat na ito ay pag-aari mo, lahat na ito ay paalala mo sa mundong ito na ikaw lang ang Diyos at wala nang iba. Paalala mo sa mundong ito na ikaw lang ang maaasahan at wala nang iba. Kaya kami ay matamis na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, na sa kabila ng karumihan ng aming buhay, ng aming puso, kami ay iyong iniligtas. Nilinis mo ang aming mga puso sa kasalanan. Ito ay binaon mo. Ito ay tinapon mo. Kung gaano kalayo ang east sa west, ganun mo kalayo ay tinapon ang kasalanan na ito. At lahat na ito ay nangyari because of the sacrifice that our Lord Jesus Christ did in Calvary. Kaya panalangin ko rin, Panginoon, na sana ay huwag kaming manghihina, maski alam namin na very dangerous pa rin ang COVID-19. It's not stopping, and there is nothing to be proud about ourselves in dealing with it. It is a virus that respects no one. It is a virus that will only keep on infecting people. Kaya dalangin ko na lahat kami ay maging sensitive, maging conscious sa nire-request ng aming gobyerno. At ito ay alam namin na kami ay magpakaingat. Huwag naming subukin ang COVID na ito. Kundi the more na aming pag-isipan whether our action ay mapapahama kami or mapapahama ka ibang tao. Dalangin ko rin, Panginoon, na kami maging patient. Hintayin namin na maging successful ang mga vaccines na sinisimula ng iturok sa mga maraming tao sa different countries. Most likely kami ay mauhuli sapagkat we do not have the financial resources upang mabili lahat of the best vaccines that are available in the market now and that will be available in the market soon. But we thank you, Lord, for the laboratories, the pharmaceutical companies, the hands behind them who are spending so much time and effort to perfect these vaccines. So, Panginoon, talangin ko rin ang aming government, ang IATF, ang Department of Health, ang Office of the President, those who are leading the program against the spread of COVID.
those who are engaged in finding ways upang maging systematic ang vaccination program, that you will give them thoughts that are focused only on one thing, and that is putting an end to the virulence of this COVID virus. Thank you, Lord. Again, we just thank you. We can only rely on you. We can only trust in you. And there is nothing that we can be proud of about ourselves in dealing with this crisis. And so we will continue praying. We will not tire praying for our government as well as those who are involved in this fight, this global fight against this virus. Thank you again, Lord, for this fellowship. Thank you that we will always be together because of you. You are the binding one. You are the reason why we are together, despite the difficulty of going through online fellowship. Thank you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Mula sa ating pastor, ay atin po muna tayong bigyan ng isang awitin ang ating isang mga kapatiran. Ang aking tinatawagan na libay sa atin, ang special number, ang Isla Family. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habag buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa iyo'y nakapasag. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ika'y nilalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa iyo'y nakapasag. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya
buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat, ako ay iligtas. Pangako na'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Family, sa isang napakagandang awitin. At para naman sa ating mensahe sa umagang ito, tayo po'y ang ating puso't isipan ay sana'y tayo'y kaupo lang at nung nakikinig para sa pagbibigay ng mensahe, ibibigay sa atin ng mensahe ng ating mahal na pastor. At natawagan ko na si Pastor Leo Galanza. Magandang umaga po sa bawat isa. Maraming salamat kapatid na Peps. At maraming salamat din sa ating mga kapatiran ng Isla Family. Nagpapasalamat tayo sa napakagandang awitin. Ang awit na ito ay very appropriate sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Ngayong umaga, kanina nung ako'y tinanong ng kapatid na Jello kung ano po ang ating, ano yung title ng ating message, ay siya ay natuwa at natawa sapagkat sounds familiar. Ang title po ng ating message ay Loving Till It Hurts. Loving Till It Hurts. Nasubukan niyo na po bang magmahal? Magmahal ng totoo hanggang ikaw po ay nasaktan o ikay nagmamahal at ikay nasasaktan. Ibig sabihin, bagamat ito po ay subjective, bagamat ito po ay may kinalaman sa ating emotion, pero pwede po itong maging tama at pwede po itong mailagay natin sa tamang lugar. Sapagkat ang katotohanan ay, pwede tayo magmahal ng totoo at sa ating pagmamahal, tayo ay nagmamahal sa kapakanan ng ating minamahal. Hanggat kaya, hanggat tayo ay binibigyan ng biyaya ng Diyos, so nais po nating magmahal. Hanggang sa minsan dumarating tayo sa point na tayo ay nasasaktan. Anong dahilan? Dahil tayo ay nagmamahal ng totoo. Now, sa buhay po ni Jose, nakita po natin noong nakalipas ay parang nagiging dramatic, no? Alam nyo, sa kani-kaniyang mga tahanan na kung saan ay tayo ay nariyan, hangad ko sana na lahat tayo talaga ay nakikinig, bagamat hindi natin nakikita ang bawat isa. Alam ko na ang Diyos ay may laan sa atin sapagkat sabi nga kanina ng ating elder ay napaka-colorful, no? Parang kasing colorful ng damit na ginawa ng kanyang ama na si Israel o si Jacob, no? Para sa kanya, para kay Jose. Pero napakaganda nitong yugtong ito. Actually, dito po sa chapter 43 ng Genesis, makita po natin dito ay ina-assume po ng chapter na ito na maaring meron pong mahabang panahon ang lumipas. Ganyan naman, no? Sa lahat ng mga kwento minsan ay lalo na't kung ano ang nais ng Panginoon na kanyang mailagay sa kanyang mga salita, it requires a lot of sanctified imagination. It requires a lot of thinking. At ganun din, syempre, kinakailangan natin na i-assume dito sa chapter na ito na merong panahon na kung saan ay lumipas.
At makita natin dito na ang epekto po ng taggutom o ng tinatawag na famine ay lumalala ng lumalala. Ang sabi po kanina, no, nabasa natin sa Tagalog, ay ito'y ibang Tagalog din pero napakaganda, ibang limbag sa Tagalog or translate. Ang sabi dito, palubha pa rin ng palubha ang kakulangan ng pagkain sa lupain. So, ibig sabihin dumating yung point at itong point na ito maaring naubos na. Okay? Ang mga dala ng mga magkakapatid, anak ni Jacob, naubos na itong time na ito. At dito sa unang part, makita natin yung conversation o yung rational o yung tinatawag na dahilan kung bakit babalik sila sa Egypt, no? At ang kanilang preparasyon. At ang pangalawang bagay, makita natin dito, yung encounter, okay, ni Jose sa kanyang mga kapatid. So, nais ko pong bigyan ng ilang mga buod o yung tinatawag na summary. Ang title po ng ating message ay Loving Till It Hurts. At mag-abang po tayo, sabi nga, wag po tayong kukurap sapagkat as we try to move on and even to the end of the chapter, you will find kung gaano po ito, okay, kaimportante at kung gaano po ka-dramatic, punong-puno ng emosyon, ito pong aralin natin sa umagang ito. So, let me begin by first point. Makita po natin dito ang tinatawag na deep conversations o yung tinatawag na malalim na usapin or malalim na pag-uusap. Alam niyo mga kapatid, dumarating minsan sa buhay ng tao, no? Kaya kung bibigyan lamang po natin ito ng pansin, kung bakit nung time na yon nagkaroon ng famine, nagkaroon ng tagutom, at Romans 8:28, the Lord worked it out, sabi, and all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. So in other words, God arranged everything in the midst of famine during the time. Parang hindi ho nalalayo ang ating sitwasyon ngayon. Sa gitna po ng tinatawag na pandemya, sa gitna ng tinatawag na sakit, deadly disease na ito, sa sobrang dami, milyon-milyon ang namatay na. At ito nga, no, sa kabila ng ilang linggo lamang ay pinakamataas na yung ating record kahapon. Ang sabi ng kanina ng Dikonal ay halos umabot na tayo sa 2,000 bagong cases. So imagine nyo, ito ho ay isang bagay na totoo. This is real. Ang nakakalungkot po sapagkat maraming mga kaisipan ang sinasabi po nila na ito daw pong pandemya, ito ay nasa isip lang. No, delikado po yun. Now, yung panahon pong yun may famine and yet the Lord worked it out for a certain purpose. Ngayong may pandemya, ginagamit ng Diyos itong ating sitwasyon upang sa kabila ng lahat ay merong mas magandang kwento ang pwede po nating alalahanin. At dito po sa talatang ito, makita po natin na merong kwentong nagaganap at lahat po tayo ay parang nakaabang. Lahat po tayo ay merong inaasam-asam. And you know what? The more you become familiar with the story of Joseph, the more we become convinced na yung pong ating mga katotohanan na ating pong mga pinaniniwalaan noon ay hanggang ngayon ay talagang totoo. Katulad ng Romans 8:28. Diba? And we know that all things work together for good. Ano pa yung katotohanan? Last Sunday, nagbigay ako ng 2 buod, no? Ay, ibig sabihin ay, your sin will find you out. Our sins will find us out. Ibig sabihin, talagang ipapamukha sa atin ng Panginoon itong mga kasalanan na ito, lalo na kung hindi po natin ito tinalikuran sa ating mga buhay. Darating at darating ang time na itong mga kasalanan ito ay babalik sa atin, kumbaga magbo-boomerang sa atin, no? Kwento ka sa iyang term na yun, no? Magbo-boomerang, magta-trimerang, at magko-quadmerang. Yan, no? So, ibig sabihin, ito ho yung mga shapes minsan ng mga nilalaro natin. But ang point ay, babalik at babalik ang kasalanan. So, yun din po ang sinasabi ng Galatians 6, 7, and 8. Okay? Whatsoever you sow, you will reap.
Ano man po ang ating itinatanim ay ating aanihin. So dito po makita natin, ito po mga prinsipyong ito ay ilagay po natin sa tinatawag na deep conversations. Dito po makita natin from verses 1 to 15, nais ko lamang pong i-summarize, okay? Ito po mga kwentong ito, but I assume na nabasa po natin ito at kanina po, 1 to 10 lamang ang ating scripture reading. Pero this is actually the whole chapter. And I want to walk you through this chapter at tingnan po natin. So, ito pong narrative na ito, dito po sa chapter 43, ito pong narrative na ito ay conversation between Jacob and his sons. Alam nyo, it's always good to sit down and pause for a while and have some meaningful talks. Alam nyo, eto mga panahon ito, ang sabi nga ng marami, no? Kung kailan nagkaroon ng pandemya ay saka tayo nagkakaroon ng napakalalim na panahon, conversation sa ating mga mahal sa buhay. And that's true. Mga kapatid, sana po yan ay nararanasan natin. No? At same is true with me. I always cherish, I always look forward itong tinatawag na time na ito, itong weekend na ito, sapagkat this is the time that, you know, ang aming family ay nagiging buo, no? So we go here sa Manila and then we try to make use of the time and we want to redeem the time para ma-enjoy ang lahat sapagkat of course alam natin ang sitwasyon natin. In the midst of this adjustment sa buhay, it is possible to have meaningful conversation or deep conversation. Let me ask you, dito pa lamang, are you having deep conversations with your loved ones right now? Dito po makita po natin ang napakaganda. First, tingnan niyo po, ang ama, si Jacob in verses 1 and 2. If you look at your Bibles, no? Siyempre, tumatanda na si Jacob at pagpalagay po natin, siguro mga more than 20 years, 2 dekada mahigit, no? Na yung mga magkakapatid ay kanilang ibinenta ang kanilang kapatid ni si Jose, no? Nilagay nila sa pit. Okay? At kanilang ikunento na wala na si Jose, wala na si Joseph. So makita natin dito na dumating yung time na may edad na itong si Jacob and then pangalawang attempt na ito in verses 1 and 2, with the famine increasing in intensity, lumalala, lumulubha. Ang sabi palubha ng palubha, ang kakulangan ng pagkain, okay? At dumating yung time na naubos na ang kanilang dala. So itong si Jacob, nagbanggit siya muli na dapat bumalik ang kanyang mga anak doon sa Ehipto para kumuha ng mas maraming pagkain. Yeah, verses 1 and 2. Now, verses 3 to 5, makita po natin dyan si Judah. Now, alam po natin na si Judah ay anak po ni Jacob kay Leah. At eto po, no, makita po natin dito ang function ng mga panganay. Narinig po natin si Reuben, okay? Narinig po natin si Simeon. Dito po sa chapter na ito, you will hear a lot from Judah. So makita po natin si Judah. Judah protested by reiterating what Joseph has told them. Alam niyo po, itong maganda sapagkat itong panahong ito talagang wala na pong panahon para mag-exaggerate, wala na pong panahon para mag-atubili. Ang sabi ni Judah, okay, ito pong si Judah na ito ay pang-apat na anak ni Jacob kay Leah. So ibig sabihin panganay kay Jose at panganay kay Benjamin. So we could see here that Judah said, no, alam mo, ama, okay, dahil po sa sinabi ng gobernador sa Ehipto, hindi na kami makakabalik. Hindi na kami makakabalik kung hindi namin kasama ang aming kapatid na bunso. Ayan. So si Judah, makita natin dito, ay talagang nag-step up, no? At ito ang kanyang sinabi. At itong si Jacob, ang ama, ang sabi niya sa verse 6, nako siya po ay umiyak, ang kanyang lamentation, no? He laments the fact that the brothers had told the men in Egypt that they even had another brother.
So ibig sabihin para kay Jacob, parang ang dating ay bakit nyo kasi sinabi doon sa gobernador na yon na napaka-stricto? Bakit nyo sinabi doon sa administrator na yon? Bakit nyo sinabi na meron kayong bunsong kapatid? Well, alam nyo sa totoo lang, ito po ay deep conversation. Ang sagot ng mga magkakapatid, no, marahil ang iba dito ay hindi naka-record, pero ang sabi nila, Ama, anong gagawin namin? Kung magtanong yung administrator na yun, gano'n na lang. Kung paano niya kami, parang nga, di ba, last time, sabi natin, parang prosecutor si Jose nung last sermon natin, no? Talaga ang kanyang mga tanong ay penetrating. Na kung ating iisipin, no? Ito po ay pag-uusap na isang family na sabihin po natin ay naging dysfunctional at maging sa panahon ngayon. If you remember last time, hindi pa nagtitiwala ang kanilang ama sa kanila. Hindi pa nagtitiwala ang kanilang ama, okay, sa kanyang mga anak. Pero ito ang wika, look at verse 7. Ito po ay maaaring ang lahat po ng mga kapatid, ang lahat po ng mga brothers, sumuporta kay Judah. Sumuporta sa suggestion ni Judah na ang kanyang testimony ay talagang totoo. Sabi nila, totoo yun. Yan ay aming narinig sapagkat ang administrator sa Ehipto ay talagang napakagaling magtanong. Talagang halos usisain niya ang lahat-lahat sa amin. Kaya ang sabi ng mga magkakapatid, kaya talagang sinabi namin ang totoo. Wala kaming nagawa kundi sinabi namin ang katotohanan. We were helpless, okay, before the administrator. And then look at again verses 8 to 10. Tingnan niyo po, ito ay nanggaling kay Judah. He pleads. Siya po ay talagang nakiusap. Siya po ay talagang sabi niya, Father, i-allow mo na kaming makaalis na para tayo ay mabuhay pa. Tayo ay magkaroon ng subsistence, na tayo ay magkaroon ng kalakasan sapagkat ito ang kinakailangan. This is the right thing to do. So sabi niya, hayaan niyo pong si Benjamin ay aming isama. At siya ay nag-swear, siya ay nanumpa nang sinabi niya, ako ay responsible sa aming bunso na si Benjamin. Kung ano man ang kanyang mangyari, okay, sa habang panahon, nawa, sa akin ang responsibilidad. Mabigat itong sinasabi ni Judah. And then look at the father said in verses 11 to 14. So he finally agreed. So ibig sabihin si Father Jacob, siya po ay nag-agree sapagkat ang persuasive arguments ng kanyang mga anak, ng kanyang mga sons ay dumating sa point na na-realize niya, oo nga. Mga kapatid, thankful ako sapagkat dito po ay napakagandang tingnan na nagkaroon ng deep conversation ang mga magkakapatid sa harap ng kanilang ama. Bagamat, of course, wala si Joseph. Bagamat, of course, wala si Simeon. Si Simeon na iwan sa Egypt. Kaya nga yun ang babalikan nila. Pero at this time, kasama nila si Benjamin. And guess what? All the brothers will be in Egypt. Ito pong pangalawang yugto. Mga kapatid, napakaganda. Just imagine. Ito pong talatang ito, nakita po natin that Jacob is finally trusting God with the outcome of these events. Finally. Nakita niya na yung kanyang mga anak na mga lalaki at this time, parang siya ay tataya, parang itataya niya ang kanyang buhay sapagkat kunin niyo na ang lahat. Lumalabas nga dito na ibig sabihin, matindi po ang pagdaramdam ni Jacob dahil si Benjamin ay sasama sa kanila. Napansin niyo ba na hindi niya masyadong inusisa si Simeon nung pagbalik nila ay wala si Simeon? Hindi niya masyadong inusisa. So makita natin dito na talagang at this point in time, etong si Jacob, no, he has become willing to entrust his most prized possession. Sino po yon? Benjamin. Mga kapatid, dumarating sa yugto ng ating mga buhay. Okay? Dumarating tayo sa yugto ng ating mga buhay na talagang pwede nating isuko ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay, pwede nating i-entrust sa Panginoon. Dumarating yan. Dumarating yan sa atin.
At dito makita po natin sa verse 15. So the brothers departed for Egypt. The sons, all leave him. Iniwan ngayon si Jacob at ang lahat ng mga magkakapatid, ang 10, okay, ay papunta doon sa Egypt. So the first thing na nakita natin dito ay deep conversations. Gusto kong tingnan natin na sa likod nitong title na ating pinag-uusapan, Loving Till It Hurts, alam nyo, kapag tayo ay nagmamahal na talagang malalim, nagkakaroon po tayo ng meaningful conversations. Nagkakaroon po tayo ng deep conversations. Alam nyo, yan ay isang bagay na dapat nating tuklasin sa ating mga buhay habang may pagkakataon, habang tayo ay may buhay pa. Pangalawang puntos. Dito nakita natin at itong second point ay nilagyan ko siya ng kaisipan na the second time. Ang pangalawang beses. Now, ibig sabihin, ang pangalawang beses na ito yung panahon, okay? Ito yung panahon, God is slowly moving this drama, this narrative to the grand climax that the Lord has intended. Pero wait muna tayo, titingnan pa natin ito ng dahan-dahan. So makita natin our second point. The first one is deep conversations. Number 2 ay ang tinatawag na the second time. Kaya ako ginawang specific ito sapagkat dito po sa second time na ito ay talaga namang napakalalim po ng ating mapapansin. With their arrival. Okay? Follow with me. Think with me, okay? With their arrival in Egypt, the stage, okay? Ang stage po, okay? Ang drama po ay nakaset for the second encounter with Joseph. Now, ilagay po natin ang ating mga sarili sa sitwasyon ng mga magkakapatid. Habang siguro sila ay pa-travel papuntang Egypt. Naku, palagay ko. Now, I bet, napakarami pong conversations pa ang nangyari. Hindi ba? Sa tingin ninyo, napakarami pang mga pag-uusap. Siguro, eto lang, no? Just in my imagination. Siguro ang sabi ng isa, mga brad, mga tol, babalik tayo, ewan ko kung meron akong ibang nararamdaman eh. Okay, ang sabi ng isa, ano ka ba? Okay, dapat maging matapang tayo, dapat talagang gawin natin ito. Pero ang sabi ng isa, ewan ko ba mga tol, nararamdaman ko na parang naalala ko yung ating ginawa noon eh. Hindi ko maintindihan kung bakit nararamdaman ko to ngayon. Imagine niyo po 2 dekada na ang nakaraan. Maaring ang mga bagay na ito, maaring naging kalos na, okay, ang puso ng mga kapatid at maaring sa isang banda, ang iba, okay, sa isang araw marahil, let's say sa isang araw maaring nawala na-erase na sa kanilang memorya ang kanila pong ginawa sa kanilang kapatid na si Jose. So makita po natin dito, eto na po, and let us try to develop from verses 16 to 18. Dito po sa pangalawang yugto or the second time, ang isang bagay po na nais kong pansinin po natin ay, they were invited for lunch. Look at verses 16 to 18. Now, hold on. Okay, magbantay po tayo. Ang sabi po ng verse 16, when Joseph saw Benjamin with them, he said to the steward of his, tingnan niyo, kilala niya agad. Kilala agad ni Jose na yung kanyang bunsong kapatid ay dala na nila si Benjamin. So ang ginawa ni Jose ay ganito. Okay, automatic. Talagang pinatawag niya agad. Okay, ang kanyang steward, ang sabi, bring the men into the house. Siguro noong time na yon mayroon pang dapat na tapusin si Joseph sa kanyang opisina, mayroon pa siyang dapat na gawin. Sabi, bring the men into the house and take note, slaughter an animal and make ready, for the men are to dine with me at noon. Mga kapatid, bibigyan po ng isang napaka-bonggang lunch ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Bibigyan niya po ng talagang matinding handa ang kanyang mga kapatid. Imagine niyo, look at verse 7, the man did as Joseph told him and brought the men to Joseph's house. And the men were afraid. Eto,
Imagine niyo kung ikaw ay kasama doon sa mga kapatid. Teka, bakit tayo dadalhin sa bahay ni Jose? Bakit tayo doon dadalhin sa bahay ni Jose? Teka, di ba dapat sa palasyo o kaya di ba dapat doon sa opisina? Doon dapat sa receiving room? Bakit dadalhin tayo doon sa bahay? Alam niyo mga kapatid, eto na, nagsimula na marahil yung kanilang takot, no? Ang sabi diyan, and the men were afraid because they were brought to Joseph's house and they said, tingnan niyo po, eto na, umandar na yung konsyensya nila. Hindi kaya dahil doon sa pera, which was replaced in our sacks the first time, that we are brought in so that he may assault us and fall upon us to make us servants and seize our donkeys. Sila na ang nag-isip. Itong mga kapatid na because of their guilt, inisip nila, naku siguro dahil doon sa pera, nung binuksan natin yung ating mga sako, lahat tayo naroon yung pera na dapat ipinangbili natin. Pero lahat ng uri ng takot marahil ay naisip nila dahil doon sa sitwasyon na yon. When Joseph saw the arrival of his brothers, kitang-kita niya na si Benjamin ay kasama nila. Ito po ay napaka-importante. You know why? Na mga kapatid, sapagkat, okay, ito pong planong ito depends upon all the brothers being together. Nako, alam nyo, kaya kung napapansin natin si Joseph, kung babalikan lamang natin nung nakalipas, di ba nagbago ng plano si Joseph? Ang plano niya sana nung una, isa lang ang babalik, no? sa kanilang ama. Okay, ang lahat maiwan. Pero binago niya. So ang nangyari ay, isa na lang maiwan, lahat babalik. Pero pagbalik, kasama si Benjamin. Ang naiwan ay si Simeon. Minamahal, dito po natin makikita ang ganda ng drama. Unexpectedly remains. This remains unexpectedly to the brothers, pero itong plano ni Joseph para sila'y invite, maging si Joseph at this point in time, hindi niya rin lubos maisip ang magiging kahinatnan at ang kanyang damdamin. Here we find, imbes po siguro sa una na sila po ay ma-overjoyed, imbes na itong magkakapatid na ito ay talagang maging masaya, siguro nahaluan ng pagkadismaya, ng takot sapagkat doon sila pinatuloy sa bahay ni Jose. Pero tingnan po natin as we move along, not only the invitation for lunch, pero ito pong preparation for Joseph. Tingnan niyo po, meron pong napaka-striking na bagay po dito. From verses 19 to 25, as they came to Joseph's house, the brothers spoke with the stewards. Siguro dahil marami itong magkakapatid na ito, no? Imagine niyo ho, 10 pa rin sila, okay, kasama na si Benjamin bilang bunso, pero siguro, kung sino man siguro ang nagsalita, talagang sabi nila, dediretsuhin ko na to. Kinausap nilang steward, no? Kinausap nilang steward. Of course, alam po natin ang story. Before entering the house, okay? Dahil sila'y natakot, nagkaroon ng assumptions. Now, tingnan niyo po. Ito po yung mga assumptions dahil na rin marahil sa tinatawag na konsyensya na kung saan binubuhay ng Diyos ang kanilang konsyensya, ang kanilang ginawa sa kanilang kapatid. So ibig sabihin, natakot sila about yung pera, about the money, okay? Alam niyo, nagpaliwanag sila agad doon sa steward. If you remember the story, nagbigay sila ng paliwanag. Alam, sa totoo lang, pagbukas namin ng aming mga sako, hindi namin alam, may nandun yung pera na dapat ibabayad namin. Pero steward, no? Alam mo ba, dala namin yung perang yun. Hindi namin ginalaw. At dala namin ulit ang pambayad sa panibagong kukunin namin mga grains, no? Dito sa inyo. Alam niyo ba ang wika ng steward? Tingnan niyo po. Ito po ay napaka-striking. Look at your Bibles. Look at verse 23. Tingnan niyo po ang sinasabi.
Peace to you. Okay? Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po sa 23, sinabi ng mayordomo, ibang translation po, itong steward na ito ay mayordomo. Sinabi ng mayordomo, okay, huwag kayong mabahala, huwag kayong matakot. Ang inyong Diyos, tingnan niyo po, ang inyong Diyos, ang Diyos ng inyong Ama, ang naglagay ng kayamanan sa inyong mga sako. Mga kapatid, marahil ang mayordomo na Egyptian, maaring binigyan ito ni Joseph ng konting background, maaring shinare ni Joseph ang kanyang paniniwala dito sa covenant-keeping God na ito, na ang sinabi niya, peace to you, huwag kayong matakot, your God. You see, the steward was talking to the brothers, ang inyong Diyos, tingnan nyo hindi sinabi ang ating Diyos, iba ang Diyos ng Egyptians. Okay? Polytheistic ang paniniwala ng mga Egyptians. Okay? Itong mga sphinx na ito at itong mga immovable na mga Diyos-Diyos na ito pa ang sabi ng mayordomo, your God, ang inyong Diyos, ang inyong God, your God, and the God of your father has put treasure in your sacks for you. Sabi ng mayordomo, natanggap ko na yung pera nyo. Pero marahil at this point in time, talagang kinuha ng mayordomo yung pera, no? Yung pera, yung pambayad ng una at yung pangalawa. Okay? So makita natin dito, itong mga brothers na ito, hindi pa nila maubos maisip kung ano ang nagaganap. Pero alam nyo, itong good news na ito ay nakapagbigay sa kanila ng relief. Nung sinabi ng mayordomo, peace be unto you, huwag kayong mabahala. Huwag kayong mag-alala. Di ba? Eto na, syempre nandun na, bago pumasok, no? Nagkaroon siya, naku, salamat. Siguro ang feeling nila, nagkatinginan siguro yung iba, sabi nila, yes. Siguro sabi na isa, nako, wait lang. Kaya, wait lamang ho tayo. At ito pong mga kapatid na ito, the brothers entered Joseph's house and went through the final preparations to meet with their host at noon. Eto na. Siyempre, imagine niyo si Joseph, no, bilang isang administrator at gobernador. Maghihintay ang kanyang mga bisita, tama? Maghihintay, pero dito pinaghintay niya sa kanyang bahay na kanyang binigyan ng isang royal, sabihin natin, isang magarbong lunch. Now, let's go then to the third point. So nakita natin, they were invited for lunch. Pangalawa, itong preparation for Joseph, di ba? Naghanda sila at parang feeling nila, eto na, salamat. Akala namin ang aming assumptions ay ganito. Look at the next one. They were overcame, okay, with emotions. Now, kasama po dito si Joseph at kasama rin po dito ang kanyang mga kapatid. Tingnan niyo po ang matinding emotions on the part of the brothers and on the part of Joseph. When Joseph came home, they brought into the house, okay, to him the present that they had with them and bowed down to him to the ground. Mga kapatid, lumuhod, nag-bow down itong mga kapatid, dala nila ang sinabi ng ama, okay, ng kanilang ama na magbigay ng offering, magbigay ng gift. And he inquired about their welfare and said, habang sila'y nag-bow down at sila ay humarap na kay Joseph, alam nyo, tingnan nyo po siguro yung emotion dito. Yung emotion siguro ni Joseph, alam niya na si Benjamin yun. Alam niyo ang tanong niya, is your father well? Okay lang ba ang inyong ama? Is your father well? The old man of whom you spoke, is he still alive? Diba? Napakagaling ni Joseph. Yung sinabi ninyo, yung matanda na, is he still alive? Bakit na tinanong, is he still alive? May famine nga eh. Meron kasi po pwedeng nagkamatay sila doon kung wala silang makain. Look at verse 20. They said, your servant and our father is well. Okay si tatay, okay ang aming ama. Okay? Our father, no? Our father is well. He is still alive. And they bow their heads
and prostrated themselves. Sila po ay lumuhod at yumuko. They prostrated themselves. Mga kapatid, naalala niyo po ba itong yugtong ito? Naggalit ang mga kapatid ni Jose dahil na naginip siya at sinabi niya na luluhod itong kanyang mga kapatid sa kanya. Mga kapatid, para kay Joseph, ito ay buhay na alaala. Maaring siguro sa kanya mga kapatid, maaring at this point in time, ang ilan sa kanila siguro ay nagkakaroon na ng mas matinding takot. And he lifted up his eyes and saw his brother Benjamin. Nakita niya, tinignan niya si Benjamin, his mother's son, and said, "Is this your youngest brother of whom you spoke to me?" From a distance, nakita niya nung una, at eto ngayon na nasa bahay na, ito ba ang inyong bunso, the youngest brother of whom you spoke to me? Alam niyo po, ang sabi ni Joseph, try to imagine the emotion of Joseph nung sinabi niya, God, be gracious to you. My son. Alam niyo ho, ganun katindi ang emotion ni Joseph. Okay? Kasi pagdating po ng verse 30, si Joseph po ay lumabas. Then Joseph hurried out for his companion, for his compassion. Okay? For his compassion grew warm for his brother. Alam niyo, siguro talagang gustong-gusto niya nang yakapin si Benjamin. Gustong-gusto niya nang halikan. Gustong-gusto niya nang yakapin. And he sought a place to weep. And he entered his chamber and wept there. Siya po ay humagulgol, siya po ay umiyak sapagkat deep down, yung kanyang emotions hindi niya nakayanan. Ayaw niyang magkabistuhan na agad doon sa time niya. Ayaw niyang malaman na umalis siya. More than 20 years had elapsed since Joseph had seen his brother Benjamin. And now, ito pa lang siguro, imagine niyo mga kapatid, yung pananabik ng isang kuya, yung pananabik ng isang kapatid na alam niya na yung kanyang kaharap ay kapatid niya at buhay ang kanyang ama. For the first time since his arrival in Egypt, eto pa lamang pong unang yugto, all of his brothers stood in his presence. And when Joseph inquired about the welfare of their father, the brothers responded only with a verbal answer, and they bowed down. They bowed themselves before Joseph. Mga kapatid, naalala po ba natin ang pagbow down, ang pagyuko nito sa panaginip ni Jose? Joseph then turned his attention to Benjamin, but immediately departed from the room because hindi niya kaya ang kanyang emotion. Joseph never expected, even himself, wala ito mismo sa kanyang plinano na ganito, magiging ganito kalalim ang kanyang emotion. He never expected what was now happening before his very eyes. And then here we find ito pong point na ito, not only they were invited for lunch, hindi lamang preparation for Joseph, nakita natin, hindi lamang they were overcame with this emotion, both the brothers and Joseph, and this point under number 2, dining with Joseph. Verses 31 to 34. After regaining his composure, ay minsan, may mga ganong bagay nilalagay ang Panginoon sa ating mga buhay. Minsan, alam nyo, when we have expressed our emotions and our sighs and our weeping before the Lord, kapag okay na tayo, now we can move on. Okay? Tuloy na naman tayo sa buhay na ito. God brings all those pauses and all those disturbances sa ating mga buhay. After regaining his composure, si Joseph po ay bumalik doon sa room where his brothers were waiting. Ito pong portion na ito of the narrative concludes with Joseph and his brothers dining together. Pero mga kapatid, another stellar situation here, remarkable situation here.
Mga kapatid, maaring nagtaka ang mga magkakapatid, ang mga brothers na ito, because they have realized that they had been seated at the table in the order of their birth. From the oldest to the youngest. And there was one brother missing. Mga kapatid, ito pong lunch na ito, this would have been the most terrifying nightmare sa buhay ng mga magkakapatid. But Joseph remained or composed his emotions. Hindi niya hinayaan. But think about this. They were seated from the eldest to the youngest. And in the minds and in the hearts of the brothers, merong isang kulang. At ang kulang na yon ay wala na. Wala na si Joseph. Pero mga kapatid, Joseph composed his emotions and his feelings. Kasi alam niyo kung bakit, mga kapatid? But the brothers were disturbed. The brothers were disturbed. Kaya nga siguro, ang pinakamagandang bagay na pwede natin malaman dito ay ito mga disturbing moments na ito, God allows disturbing moments sa ating mga buhay for us to think and for us to realize what's happening in our lives. Akalain yung magkasunod-sunod sila. From the eldest, from Reuben hanggang kay Benjamin, and one was lacking. That was Joseph, pero hindi nila alam na ang kulang na yon ay kanilang kinahaharap, the administrator of Egypt. Mga kapatid, tingnan niyo po, yung disturbing moments na yon, inalaw ng God. Hindi mismo sinabi ni Joseph na eto na, bibigay na ako, hindi pa rin. Wait muna tayo, hindi pa rin. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo, imagine niyo, pinaghandaan sila ng todo-todo. Pinaghandaan sila ni Joseph ng talaga namang ibang klase. At ang isang bagay pa dito ay, si Benjamin ay binigyan ng 5 beses na mas maraming pagkain kaysa sa kanyang mga kapatid. Siguro at the back of Joseph's mind, he was thinking, teka, tingnan ko kung ano magiging reaction nila. Magkakaroon pa rin kaya sila ng inggit? Magkakaroon pa rin kaya sila ng tinatawag na envy? Magkakaroon pa rin kaya sila ng tinatawag na yung bang ganitong klaseng pangit na attitude? Kapatid, here we find the man must have been stunned at the strange turn of events that had occurred in just the previous few hours of their lives. Mga kapatid, Joseph, kaya tingnan niyo po, at this point in time, Joseph was actually pouring his love upon his brethren till it hurts. Kaya nga di ba noong una lumabas siya kasi hindi niya kaya emotion. Pero ito mga kapatid, tingnan niyo, mas nanaisin ni Joseph na makita yung kanyang mga kapatid na talagang tinatamasa ang pinakamasarap na pagkain marahil na pwedeng ihanda sa kanila ni Joseph. Kasi, think with me, kasi kung sinabi ni Joseph yun agad, na siya yung kapatid nila na kanilang ginawa ng masama, tingnan nyo, yung masarap na pagkain na yun, mga kapatid, tingnan nyo, makakain pa kaya ng mga brethren, ng mga brothers yun? Palagi ko yung excitement pagkatapos nakausapin ng mayordomo, ay salamat, akala kasi namin ganito eh. Ang sabi ng mayordomo, no, your God made a way for you. Eto na, nalampasan nila, eto na, sa pagkain na. Nagkaroon sila ng composure, pero alam nyo,
Palagay ko baka hindi mo nakain ng mga kapatid ang masarap na hinanda ni Joseph nung nalaman ng mga kapatid na siya si Joseph. Hindi nila nakain ang napakasarap na pagkain, bagamat siguro kakainin nila pero hindi nila malunok-lunok sapagkat napakasakit, napakabigat sa kalooban yung kanilang guilty heart and conscience, hindi kayang lunukin ang pinakamasarap na pagkain na pwedeng ihanda ni Joseph sa kanila. Mga kapatid, but instead they found themselves feasting with the most important man in all of Egypt at this point in time. Pero dito po makita natin, in all of this, ito po ay prelude po lamang sa major events na mangyayari pa. O mga kapatid, this is what I call loving till it hurts. Dahil si Joseph, mahal na mahal niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ama. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, gagawin niyang lahat kahit na siya ay nasasaktan, kahit na siya mahirap sa kanya. So as I conclude, let me share to you those disturbing moments. Yung meal na yon, yung lunch na yon, you see, that meal would have been completely different. Maari yung lunch na yon ay naging deadly sa kanila. Maari yung lunch na yon ay talagang isang tatak na talagang naroon ang animosity between Joseph and his brothers. Alam niyo po kasi in the ancient times, no? Hindi po pwede magsama sa pagkain yung mga Egyptians at saka itong mga Jews, okay? Kaya para sa mga Egyptians, no? Well, kustumbre po nila yun. Okay? Kustumbre po nila yun. So, in-honor ni Joseph yun. Kita nyo? So, Joseph was one. He knew very well the Egyptian custom. Napakagaling ni Joseph when it comes to administration. Pero mga kapatid, his heart, okay, the heart of his own very heart, the heart of hearts of Joseph, naroon pa rin ang kanyang pagiging Jew, naroon pa rin ang pagiging Hudyo ni Joseph. Disturbing moments, they come in our lives. Ano pong ginagawa natin sa disturbing moments na yon? Are we not being stunned? Are we not being reminded? Okay? And then also, meal. Kaya alam nyo, tingnan nyo, naalala ko, ang meal o ang tinatawag na eating is a very important custom even in the ancient world. In the New Testament, eating is tantamount to believing. When you eat, okay, of the flesh and when you drink of the blood of Christ, di ba? Ibig sabihin sa Lord's Supper, meron tayong tinatawag na union with Christ. Eating is believing in the Gospel of John. So mga kapatid, kapag ang dalawang magkaaway, okay, ang dalawang magkaaway, never na sila po ay nagsasama sa hapagkainan. Napansin niyan? Pastor, meron akong alam, pagkaaway, pero kumain sila, kasi nagbati na sila. Di ba? Nagbati na Kaya kumain na. In the ancient times, no, kapag ang table ay merong asin, merong salt, ibig sabihin ay, talagang may kaaway. Hindi po pwede, no? Hindi po pwede. So in other words, meals are very important. Napansin niyo ba minsan kapag sa family may tagpuan, may tampuhan, I should say, yung isa hindi sumasabay sa pagkain. Tama? Hindi sumasabay. Mauna na lang kayo. Susunod na ako. May something wrong. Tama? May something wrong. Pero mga kapatid, here at this point, Joseph did not actually consider ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga brothers na kanyang enemy. He dined with them. He had a meal with them. At itong meal na ito ay po pwedeng naging nightmare sa buhay ng kanyang mga brothers kung ginusto lang ni Joseph
Pero mga kapatid, hindi. Why? Because to let go takes love. Ang sabi po na isang quotation, ang sabi po na isang poetry, to let go does not mean to stop caring. It means that I cannot do it for someone else. In other words, mga kapatid, when we love till it hurts. At walang ibang gagawa nito, okay, sa ating pong mga mahal sa buhay, kundi ikaw at ako. Mga kapatid, sa umagang ito, abangan po natin sa susunod na yugto ang mas emotional pang yugto. Dito mga kapatid, nakita natin ibang klase. Ang sarap bantayan, loving till it hurts. Let me ask you this morning, are you experiencing this kind of love? That when you love till it hurts. And at the end of the day, sabihin mo, okay lang, kasi mahal ko siya. Kahit ako'y masaktan, okay lang. Kahit hindi niya alam na ako'y nasasaktan, it's okay because I love him dearly. Somebody said that Joseph also exemplified the love of God that is in Christ. Hindi niya ho tayo tinuring na mga kaaway, kundi tayo po ay kanyang tinuring na mga kaibigan. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Mga minamahal, mga kaibigan, sa umagang ito, hindi ko alam kung ano po ang ating puso. Sa lahat po ng nananambahan ngayon kasama po ng MCBC, hindi ko alam ang ating mga puso, God knows. Hindi ko alam ang ating pong nararamdaman, God knows. But if the fact that you are not yet a believer, kung wala pa si Kristo sa iyong buhay, mga minamahal, ito po marahil siguro ang pinakamalungkot na karanasan ng tao na pwede niyang maranasan sa kanyang buhay, because there will be that absence of God eternally in your life kung wala ka pang Kristo sa iyong buhay. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, to make sense of this life that is so complex, to make sense of this life that is full of color and full of challenges, mga kapatid, sabi nga natin, paano ngayon ang tao makakasurvive, lalo na yung tao walang Kristo sa kanyang buhay? Napakahirap nun, mga minamahal, mga kaibigan, kung hindi mo po kilala si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, personal mong Panginoon at tagapagligtas, ang Biblia po ay nagsasabi sa iyo na ang tanging solusyon at ang mabuting balita ay si Kristo. Gumawa ng paraan ang Ama, for God sent His Son. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Darating ang time na tayo kung magbibigay ng sulit sa Panginoon. Do you know Jesus Christ? Do you know Jesus Christ? Are you acquainted with Him personally as your Lord and Savior? Kung hindi po, ang pananalangin po ay isang kahilingan na nagsasabi, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Lord, nakita ko ang kawalan ng buhay, lalo na sa buhay ni Joseph, kung walang Diyos na siyang naghahari sa puso. Magsisi tayo ng ating mga kasalanan, lumapit tayo sa Panginoon at sabihin, Panginoon, ikaw maghari sa buhay ko. Sapagkat nung una pa man, God so loved the world, in-apply ng Diyos Ama ang tinatawag na loving till it hurts when He sent His Son to die for us. Napakasakit po nun sa ating Diyos Ama. Mga minamahal, sa ating pong mga mananampalataya, ito lang ba ang antas ng buhay na nais nating ibigay sa Panginoon sa kabila ng kanyang pag-ibig na kanyang ibinigay ang bugtong na anak, ang kanyang bugtong na anak para sa atin? Is this all? Kontento na ba tayo sa buhay na ito? Sana sa umagang ito ay nakita ho natin ang mas malalim na pag-ibig, at yan ang tinatawag na loving till it hurts sa buhay ni Joseph. And as a church, MCBC and other believers who are joining us in worship, I challenge you, let us love the Lord with all of our hearts, with all of our mind, with all of our strength, with all of our soul, because God is worthy.
He is worthy to be loved. Let us offer our lives. In this 2021, I pray that MCBC will faithfully, will continually serving the Lord, loving God above all in this life. Ang sabi nga ng isang song, for all I take Him. Sabi, take the world but give me Jesus. This morning, mga kapatid, let us continue to love till it hurts because this is the only way and this is the true love that God has given us. Tayo po'y manalangin. Lord, we thank you for this morning. Salamat, Panginoon, sa inyong pangunguna. Oh Lord, thank you for this beautiful story of Joseph's life. Salamat, Panginoon, at ito po'y nagbibigay sa amin ng maraming aralin. Gabayan mo kami, O Diyos, sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Pastor, para sa ating mensahe ito na napaka-powerful sa buhay ni Joseph at saka sa kanyang mga kapatid. At ngayon naman po, dumako tayo sa ating tithes and offering. Tayo po yung magsitayo para sa ating doxology. Salamat sa umagang ito, sa mga mensahe mo sa amin na tinarating sa pamamagitan ng Pastor Leo. Salamat, Panginoon, sa mga blessings na aming natatanggap sa mga araw-araw. Dahil namin, Panginoon, ang mga blessing nito ay naibabalik din namin, Panginoon, para sa iyong mga gawain din. Kahit na kami ay sa ganitong sitwasyon. Salamat sa bawat isa, ang iyong blessings na pagpapala ay sumasa amin. Kaya aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, tayo'y tuloy-tuloy na para sa ating closing prayer. Ay tinatawagan ko naman si Brother Ricky Guevara. Sige po, tayo po magsitayo para po sa ating pagtatapos na panalangin. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na muli kami nagpapasalamat sa iyong mensahe, na tunay nga po na kung meron man na nasaktan, Panginoon, dahil sa pagmamahal, ay walang iba, kundi ikaw yon, Panginoon. Na simula nung kami ay yung mahalin, tunay na nasaktan ka, Panginoon, dahil sa katigasan ng puso, ng ulo. Dalangin namin po niyo, Panginoon, na gamitin nyo ang buhay ni Joseph upang maging inspirasyon namin ng Panginoon, na makita po namin kung papaano nyo siya inalagaan, papaano nyo siya minahal hanggang sa dulo, Panginoon, ay naway makita po namin at naway masundan po namin, Panginoon, kung papaano siya namuhay ng matuwid na may takot sa iyo, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na kung meron man sa mga nakikinig sa oras na ito na mga maaring may mga tampuhan ng mga magkakapatid, naway ito na po ang oras, Panginoon, upang buksan nyo ang kanilang mga puso, kanilang mga isipan na mapag-usapan kung ano man ang mga tampuhan na ito, Lord God. Naway dalangin namin sa inyo na ikaw ang manguna, Panginoon, at nang sa ganon ay makita po namin ang inyong pagmamahal na ginagawa sa bawat isa. Binibigay sa amin, Panginoon, ang lahat-lahat dahil sa inyong pagmamahal. Marami po salamat, Panginoon, sa pananambahan na ito. Naway nalugod po namin kayo, Panginoon, sa umaga na ito at patuloy na kami ay gamitin ninyo. Naway maging matuwid ang bawat buhay ng bawat isa na may pagsunod sa inyong mga kautusan. Dalangin namin sa inyo, Lord God,
na patuloy na sa mga darating na araw ay ikaw pa rin ang makakasama namin. Dahil tunay, Panginoon, na kung kami ay magiging tapat sa iyo, ay lalo po na ikaw ay magiging tapat sa amin. Salamat po, Panginoon. Muli ang lahat-lahat ng ito, ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan mga kapatid, tapos na tayo sa ating gawain. Salamat sa mga MCBC members na naka-join sa umagang ito at sa mga bisita natin na hindi man natin nakikita na naka-join din sa ating pananambahan ay salamat din. Ngayon naman para sa ating announcement ay tinatawagan ko at binibigay kay Elder Wilbur. Sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa iyo'y nakapasak. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya at habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Ika'y nilalamig, wala kang malapitan, para bang daigdig sa iyo'y nakapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man.
Panginoon.